Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to pot the cacti that we have bought from cactusera.ph. So let's have an overview of the variegated Gymnocalycium and one Mirio. All the variegation of the Gymnocalycium is yellow in color. So I prepared already the pots. It is filled up with my soil mixture, which is 50% lambsa and 50% pumice stone. So yung una nating ipapat is yung the biggest Gymnocalycium na binili ko from Cactusera. So well potted siya sa pot niya. So yung roots is really root bounded na. So na-amaze lang ako kasi at the bottom of the pot pala, ang ginamit ni seller is coco cubes. Siguro kasi mataas yung pot para makatipid sa soil mix, nilagyan niya ng coco cubes. So, ang daming roots niya. So, kailangan ko magbawas ng soil mixture para kumasya siya doon sa pot na paglalagyan natin. So, ayan, ipapatong natin doon sa soil mixture natin na 50% lambsa and 50% pumice stone. And then, we're going to add yung cultured soil na nabili natin sa Plant Culture PH. So, ganyan lang ako magpat. Tapos, itong pinakamalaking variegated Gymnocalycium na nabili ko from Cactusera, marami siyang babies. So, ayan, maganda siyang tignan. So, hindi na natin kailangan ng top dressing kasi yung pagka-black ng cultured soil is parang top dressing na siya. Meron natanggal na isang baby, so ilagay na lang din natin dun sa pot ng mother plant. And then, right now, I'm collecting yung mga coco cubes kasi baka humalo siya dun sa soil mixture natin. So, hindi ako naglalagay ng coco cubes sa soil mixture ko pag succulents and even sa or cacti. So, the second one is the second largest na ipapat natin. So, ang dami din yung roots and medyo mahirap na siyang tanggalin. Pero, dahil yung soil mixture is dry na, natanggal ko rin naman. So, all we have to do is to put it on top of the soil mixture and then i-dress natin o lagyan natin ng cultured soil. So, hopefully, mag-root siya kaagad kasi sabi nga nila maganda daw itong cultured soil na pangpaugat sa mga Gymnocalycium. So, right now, hindi ako naglagay ng Osmocote kasi yung soil mixture na ginawa ko is meron na talaga siyang Osmocote. So, hindi na natin doblehin kasi yung cultured soil nga isa, meron na rin siyang kasamang organic fertilizer. So, I think hindi na kailangan ng Osmocote. At saka, sobrang healthy nung cactus or cacti na nabili ko kay Cactusera na hindi na natin kailangan yun. So, naipat ko na rin yung Mirio na nabili ko kay Cactusera. Pero, naputol nga yun. Pero, pwede na siyang ipat kasi nagkalos na yung pinagputulan ng Mirio. So, let's go to the next one. So, yung mga susunod, ipapat ko na sa square pot naman na mas maliit. Mas maliit, around 3 inches, 3 by 3. Kasi, yung mga naunang napat ko na tatlong variegated Gymnocalycium and isang Mirio is malaki yung size niya. So, hindi siya fit para dun sa square pot na to. So, the rest, o yung apat na natitira, is fit naman dito sa 3 by 3 na white square pot. You can see, nung natanggal ko yung variegated Gymnocalycium, well-rooted and well-bounded na yung root niya. So, ang gagawin ko, hindi ko na i-disturb yung root. So, i-fill up ko na lang yung spaces dun sa pot ng cultured soil. Then, itaktak lang natin para bumaba yung mga cultured soil. And then, i-make sure natin na masiksik sa ilalim yung cultured soil kasi nga, hindi na natin siya nilagyan ng soil sa ilalim. So, let's go to the next one. Ang ganda ng mga variegation na binigay sa akin ni Cactusera.ph. Tapos, basta iba-ibang pagka-bright din ng yellow, iba-iba din yung variegation. So, may bright yellow, may light yellow. Pati yung pagka-green na kasama doon, iba-iba din yung pagka-green niya. So, mamaya makikita nyo at the end of the video
Lagi ko naman pinapakita yung closer look ng mga succulent or cacti na pinapat natin. So, right now, papat naman natin yung isa. Ito may baby na din siya. So, yung roots niya na yung mga soil or pumice stone na nakakapit dun sa roots niya, hindi ko na tinanggal para hindi na din ma-disturb. Kaya okay lang naman na kung may maputol tayong roots kasi yung soil mixture na ginamit ko dito is very dry. So, hindi talaga ako gumagamit ng moist at hindi rin ako nagmo-moist after ko magtanim kasi iba yung humidity dito sa amin. So, tsaka pag sa madaling araw, nakakakuha sila ng morning dew. So, no need to moist sa area namin. Yun. Kaya hindi ako nagmo-moist at hindi rin ako gumagamit ng moist na potting mix kasi nagsistem rat yung mga tinatanim ko pag ginawa ko yun. Kasi tinry ko din naman yun, kaya lang hindi nag-work sa akin. So, ang nag-work sa akin is dry soil mixture. Kaya yun ang ginagawa ko. So, it's finally done. Let's take a final and closer look ng cacti na binili natin from Cactusera PH. Enjoy watching! And before we end this video, i-flex ko lang din sa inyo yung mga bulaklak ng orchid which is also yellow in color. Since yellow yung variegation na pinakita ko na Gymnocalcium. So, i-flex ko na lang din yung mga flowers ng orchid ko dito sa may garden ko. So, ayan, ang dami niyang flower. I think it's a family of dendrobium. Yung isa hindi pa nag-open. Then, I also have lots of pots ng dancing lady, yellow in color. I also have a flower of white and violet na flower ng orchid. And then, on the other pot naman, it's white and a light violet inside with a yellow, with a touch of yellow. And then, mayroon ulit dancing lady. And then, a very, very light yellow na flower ng dendrobium. So, hindi ako masyadong familiar sa mga ID ng orchid. Tapos, ito, meron pang isa, dancing lady. And beside it, nandito ang aming yellow bird na lovebird. That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye-bye.